Ano ang pinakamainam na almusal para sa may diabetes? Gusto ko itong malaman para sa sarili ko. Sa nakalipas na 4 na linggo, kumain ako ng mahigit 20 sa mga pinakasikat na pagkaing pang-almusal at sinukat ang blood sugar ko pagkatapos ng bawat isa. Suot ko lagi ang continuous glucose monitor, kaya alam ko kung paano naaapektuhan ng bawat pagkain. At ang nanalo ay nasa pinggan na ito. Bago ko ipakita, ayusin muna natin ang mga almusal na tines ko sa tatlong grupo. Pulang mangkok para sa mga pagkaing sobrang nagpataas ng blood sugar ko. Dilaw na mangkok para sa pagkain na medyo nagpapataas ng blood sugar. At berde para sa mga almusal na mas maganda sa blood sugar. Para malinaw, hindi ako doktor, pero may diabetes na ako ng halos 40 taon at marami na akong karanasan. Magsimula tayo sa pinakakaraniwang almusal sa kanluran. Cereal. Madali, mura, at madalas ko rin itong kainin noong kolehiyo. Ang mangkok ng cereal na may gatas ay may 70, 5 ng mabilis tunawin na carbohydrates, kaunting fiber, at halos walang protina para bumagal ang proseso. Hindi na nakakapagtaka kung bakit mabilis tumaas ang blood sugar ko hanggang higit 250 mg per deciliter kahit nag-insulin ako kasabay nito. Kaya ang cereal ay diretso sa pulang mangkok. Susunod, isa pang sikat na almusal, itlog. Nagawa ako ng 3 itlog na omelet gamit ang olive oil, kamatis, spinach, at konting feta cheese. Mabilis at madali lang gawin ang pagkain ito. Pero malaki ang pagkakaiba nito sa cereal pagdating sa nutrisyon. May mahigit 25 gramo ng mataas na kalidad na protina, kakaunting carbs, kaunting fiber, wala gulay, at ilang healthy fats para bumagal ang proseso. Nung kinain kong omelet, steady ng blood sugar ko. Halos pantay ang linya sa CGM na may kaunting pagtaas lang pagkalipas ng mga 1 oras at kalahati. Ito ang gusto ko tuwing umaga, kaya siguraduhing ilagay ang itlog sa berdeng mangkok. Kung insulin-dependent diabetic katulad ko, baka kailangan mo pa rin ng insulin para sa omelet. Sa karanasan ko, kailangan ko lang ng konting dose mga 1 oras pagkatapos kumain para matakpan ang pagtaas ng blood sugar dahil sa protina. Sunod ay oatmeal na may hati-hating opinyon ang mga tao. Marami ang naniniwalang maganda agad ang oatmeal, habang ang iba iniisip na puro carbs kaya dapat iwasan. Sa totoo lang, mali pareho ang paniniwala na ito. Kasi pagdating sa oats, nakadepende talaga yan kung paano mo ito niluluto. Ang gamit ko dito ay oats na minimal lang ang pagpoproseso at mataas sa fiber. Ilagyan ko ng almond milk na mas mababa sa carbs kaysa gatas ng baka. Sa halip na lutuin, ibinabad ko lang ang oats sa ref magdamag. Sa umaga, pinatamis ko ito gamit ang natural na stevia para maiwasan ang dagdag na carbs. Naglagay pa ako ng peanut butter para sa healthy fats. Dinagdagan ng giniling na chia seeds para sa dagdag na fiber, kaunting kakao para sa lasa ng tsokolate, at ilang berries. Nagbigay ito ng mas balancing oatmeal, pero dahil nasa 50 carbs, hindi ito low carb. Kaya naging curious ako sa epekto nito sa blood sugar ko. Sa CGM ko, nakita kong tumaas ang glucose ko, pero mas mabagal kaysa cereal at bumalik agad sa normal na walang problema. Para sa akin, ang blood sugar-friendly oatmeal ay sa dilaw na mangkok na pupunta. Pero halos sigurado akong kung gagamit ka ng instant oats at magdadagdag ng saging, tsokolate chips at papatamisin pa ng pulot, mapupunta ka agad sa pulang mangkok. At isa pa, nag-insulin ako 15 minuto bago kumain ng oatmeal at naging okay ang timing na yon para sa akin. Ngayon naman, ang pinakamakulay sa listahan ko, prutas na salad. Maganda ito. Natural ito, puno ng bitamina at talagang healthy ang pakiramdam. Tandaan, ang ilang prutas gaya ng pakwan, pinya at ubas ay may mataas na glycemic index, kaya mabilis tumaas ang blood sugar. Isa pang problema, madalas walang pumipigil sa mabilis na pagtunaw ng asukal sa fruit salad. Kaya gumawa ako ng mas blood sugar friendly na bersyon para sa test na ito. Gumamit ako ng mansanas, dalandan, at presa na pawang mga prutas na mas mataas ang fiber at mas mababa ang glycemic index. Kahit ang mangkok na ito ay higit 3 ng carbs, kaya binantayan ko ng mabuti ang glucose graph ko pagkatapos kainin. Mabilis tumaas ang blood sugar ko sa loob ng 1 oras. Medyo mataas pero hindi naman masama at agad ding bumaba. Kaya sa tingin ko, kadalasan sa fruit salad ay sa dilaw na mangkok nilalagay. Paminsan-minsan na ako kumakain nito at binabantayan ko ang dami. At sinisiguro kong maaga akong mag-insulin para maiwasan ang malaking pagtaas ng blood sugar. Isa pang bagay na talagang nakakatulong pagdating sa prutas ay kainin ito sa pinakadulo ng iyong almusal pagkatapos mong makakain ng magandang kalidad ng protina at malusog na taba. At mapupunta naman tayo sa susunod kong item sa listahan ng almusal na siya namang salmon. Hindi ito ang tradisyonal na almusal sa lahat ng bansa, pero karaniwan ito sa Europa at mahirap tapatan sa nutrisyon. Sa pagsubok na ito, kumain ako ng simpleng smoked salmon. Ito ay halos walang carbs, may 20 gramo ng protina at mga 12
gramo ng taba. Karamihan ay omega-3 fatty acids. Walang dahilan para tumaas ang blood sugar ko dito. Kaya hindi na ako nagulat na tuwid lang ang linya ng CGM ko. Walang pagtaas o biglang bagsak. Tuloy-tuloy lang na may kaunting pagtaas makalipas ang ilang oras. Kaya nilagay ko ang salmon sa berdeng mangkok sa tabi ng mga itlog. Ngayon, isang bagay na dapat tandaan ay mataas ang sodium ng smoked salmon. Kaya kung binabantayan mo ang asin, mas mabuting pumili ka ng sariwang salmon. Sunod, isa pang paboritong almusal at unang inumin ko ay orange juice na galing sa prutas. Maraming vitamin C ito. Pero sa paggawa ng orange juice, halos lahat ng fiber ay tinatanggal at natitira lang ang natural na asukal. Kaya ang isang baso ng sariwang homemade na orange juice ay may mga 25 gramo ng carbs. At dahil likido ito, mabilis na na-absorb ang mga carbs na yon. Nang ininom ko ang juice, tumaas agad ang blood sugar ko ayon sa CGM. Pero bumaba rin ito agad maya-maya. Ang problema sa liquid calories, tumataas ang blood sugar mo pero hindi ka nabubusog. Mahirap itugma ang timing ng insulin kapag mabilis tumaas ang glucose. Kaya ang orange juice, diretso sa pulang mangkok. Walang tanong-tanong. Hindi bawal inumin yan, pero maganda ring isipin kung kailan at paano. Sa totoo lang, parang likidong asukal lang talaga yan. Pero ngayon, punta naman tayo sa isa pang paboritong almusal, yogurt. May dalawa akong klase dito. Ito ay magandang halimbawa kung paano magkamukhang pagkain ay pwedeng magkaiba ng epekto sa blood sugar. Ang una ay natural na full-fat Greek yogurt. Ang isang tasa ay may 12 G protina, 15 G taba at 6 G carbs, walang dagdag asukal. Pangalawa ay strawberry yogurt. Ang isang tasa nito ay may mga 6 na gramo lang ng protina, 5 gramo ng taba at 24 na gramo ng carbs. At halos lahat ng carbs na yon ay galing sa dagdag na asukal. Malinaw ang pagkakaiba sa glucose graph ko matapos kainin ng bawat yogurt. Sa Greek yogurt, bahagya lang at dahan-dahan ang pagtaas, walang kakaibang nangyari. Pagkatapos kumain ng matamis na strawberry yogurt, mabilis at mataas pa rin ang pagtaas ng blood sugar ko kahit nag-insulin ako kasabay nito. Ilagay ko ang Greek yogurt sa berdeng mangkok at matamis na yogurt sa pula. Hindi ko sila sabing bawal ang matamis na yogurt, pero mas mainam na basahin mo ang label. Piliin yung mas mataas sa taba at protina at limitahan ang dagdag na asukal. O mas maganda pa, kumuha ka ng natural na yogurt at ikaw na lang ang magpatamis nito sa pamamagitan ng pagdagdag ng kaanting stevia o ilang piraso ng prutas. Sa ganitong paraan, ikaw ang may kontrol. Ngayon na may laman na ang bawat mangkok, iniisip ko kung napansin mo ang pattern. Ako, napansin ko na. Pero bago ko sabihin, pag-usapan muna natin ang malaking issue. Anong almusal ang walang tinapay, di ba? Paborito ko ang whole grain toast. Isang hiwa, may 11 G carbs at 2 G fiber. 3 beses na mas maraming fiber kaysa sa karaniwang tinapay. Kaya mahalaga ito. Nakakatulong ang fiber, pabagalin ang pantunaw ng pagkain at pantayin ang pagtaas ng glucose. Kahit mag-isa, 2 hiwa ng tinapay na ito ay nagpapataas ng blood sugar ko. Pero hindi naman sobra. Kaya para sa akin, whole grain toast ay nasa dilaw na mangkok. Katabi ng oatmeal at fruit salad. Kumakain din ako nito minsan, pero iniiwasan kong sumobra. Binabantayan ko rin ang dose at timing ng insulin ko. Kapag tama ang mga iyon, kadalasan nasa tamang range ang blood sugar ko. Mas mahalaga kung ano ang nilalagay mo sa tinapay. Iyan ang dahilan kung bakit ang susunod na item sa listahan ko ay mantikilya. Halos walang carbs ito at puro taba lang. Nang sinubukan ko ito mag-isa, halos di gumalaw blood sugar ko. Kaya mula sa glucose perspective, stable talaga ang mantikilya. Dito, nagiging interesante ang lahat. Nang nilagyan ko ng mantikilya ang tinapay, nag-iba ang takbo ng glucose ko. Tumaas pa rin ang blood sugar ko, pero mas mabagal at mas matagal itong mataas kaysa sa plain na tinapay. Parehong tinapay, magkaibang glucose response. Nangyayari ito dahil pinapabagal ng taba ang gastric emptying at pagtunaw ng carbs mula sa tinapay. Naranasan ko rin ganito gamit ang cream cheese at iba pang palaman sa bahay. Pero mataas din sa saturated fat ang mantikilya. Dahil mataas ang cardiovascular risk sa diabetes, hindi ko ito kinakain araw-araw. Para sa akin, ang mantikilya ay nasa dilaw na mangkok. Hindi dahil sa blood sugar, kundi dahil kinakain ko lang ito ng katamtaman. Ang good news, may iba pang pwede ilagay sa tinapay, tulad ng nilagang itlog o cottage cheese. Mas mababa ito sa saturated fat, pero mas mataas sa protina at nakakatulong pabagalin ang pagtaas ng glucose. Naglalagay ako ng chives sa ibabaw para dagdag lasa at fiber. Ang sarap. Ngayon, susunod naman nating popular na item, jam.
Walang masama kung maglalagay ng manipis na layer sa tinapay. Pero tandaan na karamihan sa jam ay maraming dagdag na asukal. Isang kutsara lang ito ay agad makakadagdag ng 10 hanggang 15 gramo ng mabilis tunawin na carbs sa almusal mo. Nang sinubukan ko ang tinapay na may jam, mas mabilis at mas mataas, tumaas ang blood sugar ko. Mahirap pa rin kontrolin ang pagtaas kahit nag-insulin na ako dahil walang makakapagpabagal nito. Kaya para sa akin, diretso ang jam sa pulang mangkok, katabi ng orange juice. Hindi ko sinasabing bawal ang jam, pero mas okay kung pipiliin mo yung mas kaunting dagdag na asukal. Pwede mong piliin ang mga jam na may pampatamis, gaya ng natural stevia, monk fruit o erythritol. Ngayon, tingnan natin ang susunod na opsyon para sa almusal. Kasi karamihan sa mga tao ay hindi naman talaga kumakain ng whole grain toast na may low carb na jam. Puting toast ang kinakain nila. At yung puting toast na sinubukan ko ay may 13 carbs. Kaunti lang ang lamang sa whole grain toast, pero halos walang fiber. Ngayon, malaki ang epekto ng kakulangan ng fiber dahil kapag wala ito, mas mabilis ma-absorb ang mga carbs. At yun mismo ang nakita ko sa CGM graph ko. Pagkatapos kong kumain ng ilang hiwa, tumaas agad ang blood sugar ko sa mga 200 mg per deciliter sa loob lang ng 1 oras. Mas mataas ito kaysa sa gusto ko talaga. May ilang simpleng paraan para mapabuti yan. Ang pag-feast at pag-toast ng tinapay ay nakakataas ng resistant starch. Ang pagsama ng tinapay sa protina, taba o fiber ay nakakatulong pabagalin ang epekto. Pero dahil pino pa rin ang tinapay na ito, para sa akin, nasa pulang mangkok ang white toast. Halos hindi ko ito kinakain. Kapag kumakain ako nito, kaunti lang ang kinukuha ko at nag-iinsulin ako 15 minuto bago kumain para hindi tumaas agad ang blood sugar. Sa puntong ito ng eksperimento, nasubukan ko na ang higit sa 12 ng almusal at may isang kawili-wiling bagay na nagsimulang lumitaw. May isang bagay na pareho ang mga pagkaing nagpapatatag ng blood sugar ko. Natutunan ko na ang pagkaing mataas sa protina, healthy fats at fiber ay tumutulong mag-stabilize ng blood sugar ko. Kapag carbs lang ang kinakain ko, sobrang taas ng blood sugar ko. Habang tuloy ang eksperimento, may ilang pagkain talagang nakabuti sa blood sugar ko. At ang una ay avocado, na isang napakagandang paraan para i-upgrade ang iyong toast sa almusal, by the way. Ang prutas na ito na parang mantikilya ay may healthy fats at fiber. Ang kalahating avocado ay may mga 9 na gramo ng carbs, pero 7 sa mga iyon ay fiber. Bukod pa rito, mababa ang glycemic index nito, kaya konti lang ang epekto sa blood sugar. Personal, gustong gusto kong lasa ng fresh na avocado. Palagi akong kumakain nito at tuwing kumakain ako nito, halos hindi gumagalaw ang glucose ko. Nang nilagyan ko ng avocado ang tinapay, mas naging maayos ang glucose curve kesa sa plain na puting tinapay. Pinabagal ng taba at fiber ang pagtaas ng blood sugar. Para sa akin, diretso ang avocado sa green bowl. Madaling paraan para i-level up halos anumang almusal. Ngayon, lilipat tayo sa isa pang klasikong almusal. Bacon. Controversial ito dahil mula sa pananaw ng blood sugar, talagang stable ang bacon. Halos wala itong carbs, karamihan ay taba at may kaunting protina. Nung kumain ako ng ilang hiwa, halos pantay ang CGM ko. Maliban sa maliit na pagtaas, makalipas ang ilang oras. Walang malaking spike o bagsak. Kung blood sugar lang ang basehan, madaling mapasama ang bacon sa berdeng mangkok. Pero may iba pang aspeto sa almusal bukod sa glucose. Ang bacon ay processed meat na mataas sa saturated fat at sodium. Kaya bihira ko itong kainin. Kung gusto ko nito, kadalasan turkey ham na mababa sodium ang pinipili ko. Masarap pa rin at mas maganda para sa kalusugan ng puso ko. Para sa akin, sa dilaw na mangkok napupunta ang bacon. Maganda ito sa blood sugar, pero bihira ko lang piliin. Ang susunod ay paboritong almusal tuwing linggo ng umaga. Pancake. Dito, nagiging interesante ang lahat. Ang typical na pancake na gawa sa puting harina, gatas, itlog at asukal ay may mga 100 gramo ng mabilis tunawin na carbohydrates. Meron talagang kaunting taba pero napakaliit ng fiber at protina. Pagkakain ko ng 4 na medium-sized na pancake, mabilis tumaas ang blood sugar ko sa mahigit 200 mga deciliter. Kahit nag-insulin na ako bago kumain, matagal pa rin bumaba ang blood sugar ko dahil gawa sa pinong harina ang mga pancake na yon. Naglalagay ka pa ng maple syrup at jam na parang likidong asukal din. Kaya ang klasikong pancake ay diretso sa red bowl. Pero heto ang maganda. Hindi kailangan maging blood sugar disaster ang pancake. Kapag gumagawa ako sa bahay, gumagamit ako ng blended steel-cut oats, almond milk, chia seeds at 2 pang itlog sa batter. Nilaktawan ko ang syrup at pinalitan ng Greek yogurt, stevia jam at sariwang berries na palaman. Ang plato na ito ay may 40 G carbs, higit 30 G protina at lampas 10 G fiber. Malaki ang pagkakaiba ng micronutrient profile nito. Nang subukan ko ito, tumaas pa rin ang blood sugar ko.
pero mas mabagal at mas kontrolado ang pagtaas. Hindi umabot sa taas ng classic na pancake ang spike. Ang version ko ng pancakes ay napupunta sa dilaw na mangkok. Pareho ang ideya, iba lang ang resulta. Ngayon, punta naman tayo sa sunod kong almusal, berries. Gusto ko sa berries, mababang asukal at mataas ang fiber kaysa ibang prutas, kaya bumabagal ang pagsipsip ng asukal sa katawan. Ang isang tasa ng strawberries ay may 12 gramo ng carbs at 3 gramo ng fiber. Mas maganda ang raspberries dahil may 15 carbs pero 8 gramo ng fiber. Mababa rin ang glycemic index ng karamihan sa berries, lalo na ang raspberries at blackberries. Isa pa itong benepisyo. Nang subukan ko ang isang tasa ng halo-halong berries lang, bahagyan tumaas ang blood sugar ko pero mas kaunti kaysa sa pancakes o fruit salad. Para sa akin, nilalagay ko ang berries sa green bowl katabi ng avocado. Madalas nakakain ako ng sapat nito nang hindi masyadong nag-aalala sa blood sugar. Binibilang ko pa rin ng carbs at nag-i-inject ng insulin 10 minuto bago kumain para maging stable ang blood sugar ko. Ngayon, tungkol naman sa chia pudding. Baliit ang chia seeds pero malakas ang epekto nito. 2 kutsara lang ito ay may halos 10 gramo ng fiber at maraming omega-3 na malaki na para sa ganitong liit na serving. Karaniwan kong hinahalo ito sa unsweetened almond milk, cinnamon at vanilla powder. Tapos, nilalagyan ko ng ilang patak ng stevia para magkaroon ng masarap na tamis. Iniwan ko ito sa ref magdamag, kaya nagiging makapal na pudding na mabagal tunawin sa tiyan. Tuwing umaga, nilalagyan ko ito ng berries, mangga, orange o iba pang prutas na gusto ko. Ang buong mangkok na ito ay may humigit kumulang 25 carbs, pero halos kalahati nito ay fiber, kaya talagang maganda itong balancing almusal. Nang subukan ko ito, naging maayos ang aking blood sugar. Kahit may prutas sa ibabaw, mas kontrolado ang pagtaas ng blood sugar ko kumpara sa oatmeal. Kaya ang chia seed pudding ay diretso sa green bowl. Simple, nakakabusog, at isa sa pinaka-blood sugar friendly kong almusal. Kung napanood mo na dati ang channel ko, alam mong paborito kong gamitin ang chia seeds para kontrolin ang glucose spikes. Halos lahat ng pagkain nilalagyan ko nito. Kung ayaw mo ng chia seeds o mahal ito, pwede mong gamitin ang giniling na flax seeds o psyllium husk para sa parehong epekto. Ngayon, medyo mag-iiba tayo ng usapan dahil ang susunod sa listahan ko ay steak. Di man karaniwan ang steak sa almusal, isinama ko ito para sa mga mahilig sa karne sa comment section. Biro lang. Pero kung seryoso, halos walang carbs ang karaniwang steak. Mahigit 30 gramo ng protina at mga 15 gramo ng taba, depende sa hiwa. Kaya magandang low carb na pagpipilian ito. Nang subukan ko ang steak lang, halos pantay ang linya ng CGM ko sa simula. Pagkalipas ng ilang oras, napansin kong tumataas ang glucose habang unti-unting ginagawang glucose ang protina. Sa tingin ko, normal lang na reaksyon ng asukal sa dugo kapag kumain ng steak. Kaya madalas ako mag-inject ng kaunting insulin 1 oras pagkatapos kumain ng maraming protina para mas maging stable ang blood sugar ko. Sa kabuuan, madaling hulaan at i-manage ang steak para sa karamihan sa may diabetes. Kaya ako nilalagay ang steak sa berdeng mangkok katabi ng chia pudding. Ang tanging gusto kong idagdag dito ay depende sa hiwa, maaring mataas ang steak sa saturated fat. Kaya madalas mga hiwang, mas konti ang taba ang pinipili ko at hindi ko ito araw-araw kinakain. Bago ko sabihin ang nanalo, pag-usapan muna natin ang pinakasikat na almusal. Kape. Mahilig talaga akong magkape at madalas, sobra pa sa dapat. Dati, nung bata pa ako, nilalagyan ko ng asukal at gatas ang kape ko. Yung isang tasa ng kape ay may 15 carbs at napapansin kong mabilis tumaas blood sugar ko. Minsan, umaabot ng 100 milligrams kada deciliter maliban kung nauna akong mag-insulin. Hindi na nakakagulat. Kahit lumipat na ako sa black coffee na walang carbs, may napansin pa rin akong kakaiba sa CGM ko. Madalas tumaas ang glucose ko ng mga 30 hanggang 50 milligrams kada deciliter. Dahil ang caffeine ay pwedeng mag-trigger ng mga hormone na nagpapataas ng blood sugar ko, lalo na tuwing umaga. Sa tingin ko, hindi problema ang kape, kundi ang timing. Kaya nilagay ko ito sa dilaw na mangkok. Ang pinaka-epektibo para sa akin ay huwag uminom ng kape agad pagkagising ko. Madalas, napakaliit na dose ng insulin ang ini-inject ko matapos magtimpla ng kape para maiwasan ang pagtaas ng asukal. Ngayon, oras ng ihayay ang nanalo. Sa aking eksperimento, napansin kong ang mga almusal na may pinakamagandang resulta ay may isang pare-parehong bagay. Kasama rito ang tamang protina, fiber at healthy fats, habang katamtaman lang ang carbs.
Kaya para maging patas, ang totoong panalo sa eksperimento na ito ay hindi lang yung isang pagkain na ipapakita ko sa inyo. Ang totoo, ang mahalaga ay bumuo ka ng almusal mo based sa simpleng pormulang yon. Karamihan ay galing sa mga pagkain na nilagay ko sa berdeng mangkok, tama? Para sa akin, ito ang pinakaangkop na plato. Gulay na omelette, hiwa ng whole grain tinapay na may avocado at berries sa gilid. Sa totoo, hindi lang berries ang prutas na pwede mong idagdag sa platong ito. Kamakailan, sinubukan ko ang lahat ng pinakasikat na prutas at mahigit 10 nito ay inilagay ko sa berdeng mangkok. I-click ito at panuorin ang susunod na video para malaman kung alin mga prutas ang pinakamainam para sa blood sugar. Kita tayo ron. Paalam!